GMA Network nagsampa ng kasong estafa laban kay Tape Incorporated. Mga halos-hos kinarma sa ginawa sa TVJ kaya sinampahan ng kaso ng GMA. Umani na samot-saring reaksyon sa social media ang balitang pagsasampa ng kasong estafa ng media giant network na GMA laban sa Tape Incorporated o Television and Productions Exponents. Matatandaang ang Tape ang dating producer ng dating Itbulaga noon sa GMA. Hanggang sa nagkagulo ang lahat nang biglang mag-resign sa noontime show noong May 31, 2023 ang mga original host nito na sina Tito Sen, Vic Soto at Joey De Leon o mas kilala sa tawag na TVJ. Na sinundan ang pagre-resign din ng iba pang Dabber Gods host. Kalaunan ay pinalitan ng titulo ng Itbulaga ng Tape Incorporated ng tahanang pinakamasaya na pinangungunahan ng host na si Paulo Contis. Ang pagpapalit ng pangalan ay alinsunod sa inihain na petisyon ng TVJ sa Intellectual Property Office of the Philippines or IPO kaugnay sa trademark ownership ng Itbulaga name. Kalaunan din ay lumabas ang desisyon ng IPO kung saan nanalo ang TVJ bilang tunay na nagmamay-ari ng pangalang Itbulaga. Mula noon ay lumapit na ang Itbulaga sa ilalim ng TVJ Productions sa TV5. Matapos nga nito ay tuluyan na nga rin bumagsak ang Tape dahil hindi pumatok ang tahanang pinakamasaya na kalaunan ay nawala rin sa ere. Pero lingid pala sa kaalaman ng marami, hindi rito natatapos ang problema ng Tape na pagmamay-ari ng mga halos-hos dahil may malaki pa silang utang sa GMA. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nababayaran sa GMA Network ang utang nila na lumobo ng halos 38 million. Kaya napagdesisyonan ng GMA na sampahan ng kasong estafa ang Tape executive sa pangunguna ni Romeo Halos-Hos Jr. na dating president at CEO ng Tape, kanyang ama na si Romeo Halos-Hos Sr. na chairman of the board. Kapatid niyang si Seth Frederick Bullet Halos-Hos na treasurer at maging si Malu Chowa Fagar na dating COO at ngayon ay president ng CEO ng Tape at dalawa pang iba. Base sa pahayag ng GMA Network nitong May 22 at nag-ugat ng reklamo matapos bigong maibigay ng Tape sa kanila ang kinita nila mula sa advertisements na bahagi ng kanilang 2023 assignment agreement. Bahagi ng pahayag ng network, GMA Network Incorporated has filed a criminal complaint for estafa with abuse of confidence against Officer of Television and Production Exponent Incorporated for the misappropriation of funds totaling 37,941,352.56. The complaint stems for respondents' failure to remit advertising revenues collected from clients, which had been contractually assigned to GMA Network under a 2023 assignment agreement. Despite multiple formal demands, the funds were not transferred to GMA because they were instead used for Tape's operational expenses in violation of the trust arrangement outlined in the agreement. Matatandaang hindi ito ang unang beses na ibalita ang tungkol sa pagkakautang ng Tape. Noong nakaraang taon, isang ulat mula sa PEP ang lumabas tungkol sa umano'y 800 million na utang ng Tape. Hindi lamang sa GMA Network, kundi sa iba pang suppliers. Ang nasabing utang ay di umano'y mula pa noong panahon ng TVJ sa Itbulaga at nagpatong-patong na. Sa ngayon, wala pa namang pahayag ang Tape maging ang TVJ tungkol sa isyong ito.